agad ay naging born again. Naalaala ko yung legacy noong tao na nagbigay sa akin at naghirap sa akin para ako ay maging isang Kristiyano. Pinakamaganda kasi yung legacy na manggagaling na ibibigay natin sa ating kapwa na para sila ay maligtas. Pinakamaganda yung maligtas. Marami tayong nakikita kahit nga doon sa Kapitolyo na yung naka-engrave din yung pangalan ng mga tao na nag-march hanggang ngayon. Ang tagal-tagal na noon. Pero pag nabasa nandun sa amphitheater doon, nakita ko, abay, nandun ang pangalan ng dalawang tao na taga rito. Naalaala natin yung kanilang mga ginagawa. At mas higit na maganda ay ang maging legacy natin nga ay yung pagbibigay ng magandang balita sa ating kapwa, yung maalaala tayo at tiyak na hanggang doon sa kanila mga inanak, ikukwento na, iyan ang nag-umpisa sa akin para ako ay maging isang Kristiyano. At nandun din naman yung sa Bible na tayo ay humihingi lagi na alisin yung ating mga lumang pagkatao. Paano tayo bibigyan ng bagong puso kung yun namang ating puso ay hindi nagbabago? Laging sinasabi, bigyan mo po ko ng bagong, kung nandun pa din yung pananatili ng mga kailangan, yung lahat ng nasa ating puso ay ating tatanggalin upang tayo bigyan ng bago. Para rin gamit sa bahay. Kumbaga nasa kusina ka, panalangin ka na nakita mo, ay ang pangit na ng aking kawali, gusto ko ng bago. Then hindi mo naman din tinatapon yung bago, ay yung luma, kahit bumili ka na ng bago, nandun pa rin yung luma, hindi mo inaalis. Ganon din yon. Kung tayo humihingi, itapon na natin yung mga luma. Ito nga sabi yung collection. Hingi ka ng hingi ng kawali kasi nasusunugan na. Pero pag ikaw na may bumili, hindi mo pa rin tinatapon, nandun pa rin. Paano tayo bibigyan ng bago? Yun din ang word of God. Kung tayo humihingi, tanggalin na natin yung luma. Tanggalin na natin yung ating lumang pagkatao para naman tayo ay magkaroon ng bago. Yun nga, ang nais na ko, hingi nga ng hingi. Hindi mo naman inaalis yung luma. At souvenir lagi, ito'y souvenir kong bigay. Ito'y minana ko pa, pero hindi na nagagamit. Ha? Laging im pa natin, tagong-tago pa natin. At hindi natin ginagamit yung ating bago. Ganon din po ang ating spiritual. Humihingi tayo ng bago pero nandun pa rin yung luma. Hindi natin itinatapon. Kaya hindi tayo nagiging epektibo sa Panginoon. Meron pa rin tayong sa puso. Yun po at maraming salamat. Yun po ang aking doon. Tamang-tama yan, Sister Percy, lalo sa kapatid. Mahilig tayong magtago. Kailangan tapo na ng magluag-luag naman ang bahay. Opo. Parang yun din, sa ating puso, alisin na. Totally. Partially. Okay po, maraming salamat. At meron pa po ba? Hahabol. Wala na. Okay, so kung wala na po, ay pupunta na po tayo sa ating pananalangin. Sino ba ang makakapartner ni Sister Nelly? Nasaan na yung si? Sino ang iyong magiging kapartner? Kung sino po may willing na mag-pray, sa huli na lang, ako na lang ang babasa. Kung sino pong closing. Meron po akong kopya. Pwede tayong salitan, Sister Mel. May kopya po. Sige. Thank you. Ito po muna, bago, kung anong iyong akin pong sundan. Oo, kasi ang akin sa cellphone eh. Di basta't ako'y sa iyo, di saka ikaw. Ako naman. Sige. Oo. Sino? Ikaw muna o ka na muna? Ikaw na muna po.
Pastora, excuse me po. Excuse me po, saglit lang po. Ulitin ko lang po kay Sister Marilyn, kung pwede po natin i-publish yung kanyang sharing messages. Pwede daw. Pwede daw po. Opo, opo. Amen po, sige po. Glory to God po. Pwede na po. Salamat po. Panginoon at Diyos amang makapangyarihan, maraming po salamat muli sa araw na ito. Binigyan niyo po uli kami ng panibagong salita na buhat sa iyo. Salamat po sa buhay ni Sister Mai. At napakaganda